Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong pinaka-latest post ni Professor Clarita Carlos. Nasa opinion ko medyo napupuno na siya sa powers that be. Yung nakaupo ngayon. Matindi itong kanyang post na ito, patinding patama sa mga those who will power for the sake of power. Basahin ko 49 minutes ago na post. I'd rather be governed by techno-oligarchs than by those who will power for the sake of power. So, medyo malalim itong statement na ito. Kailangan kong magbasa sa mga comments para mas maintindihan ko. So, sino-sino yung mga techno-oligarchs na mas gusto niya? Sino naman itong those who will power for the sake of power? Okay, ang naintindihan ko dito, correct me if I'm wrong, mag-comment din kayo, itong mga techno-oligarchs na mas gusto niya, yung kagaya sa US, sina Elon Musk, napaka-controversial ngayon si Elon Musk. Yung may-ari ba ng Tesla, may-ari ng Starlink. I think siya na yung pinakamayamang tao sa mundo. Hindi niya na kailangan ng pera sa gobyerno eh. Kasi, nakahiga lang siya sa, basta as in. Si President Trump nag-create ng bagong department sa US. Department of Government Efficiency. Tama ba yun? DOGE? Nako, ang daming pumupuri. Na-uncover yung billions of dollars na kinukulimbat. Kasi government efficiency, gusto ni President Trump na magbawas ang gastos ng US government. Tapos, gusto niyang maibalik sa American taxpayers yung pera nila. Government services, kaya government efficiency. So, ang daming natitipid ngayon ang US government dahil sa ginagawa ni Elon Musk. So, ito yung ibig sabihin ni Professor Carlos, mas gusto niya yung mga kagaya ni Elon Musk na mag-govern dito sa Pilipinas. Ang tanong, sa mga comments na nabasa ko is, meron bang Elon Musk dito sa Pilipinas? Meron ba siyang katapat ba? Na mayaman na gusto na lang niyang mag-serve sa taong bayan. Gusto niyang ibalik sa taong bayan, gikan sa katawan, ibalik sa katawan, parang gano'n. Meron ba? Sinong mga oligarchs natin dito? Yung mga mayayaman. Ang mga mayayaman, ayan, sina Manny Villar, sino pa? Mga negosyanteng mayayaman ba? Manny Villar, Lucio Tan, Ramon Ang, mga mga ganun. So, I don't know kung meron bang yung mga oligarchs natin dito is kung may makakapantay sa ginagawa ni Elon Musk sa US. Ako, personally, believe ako sa ginagawa ni Elon Musk. Sana magkaroon din tayo ng DOGE dito sa Pilipinas at may mangulo na hindi mo kayang i-bribe. Paano mo i-bribe si Elon Musk na hindi niya na kailangan ng pera ng gobyerno o mga iba pang negosyo? Wala ng pera sa kanya dahil pinakamayamang tao ng mundo eh. Ang nakikita ko kay Elon Musk is legacy. Gusto na mag-iwan at saka gustong tumulong. May puso. So nakikita ko parehas sila ni President Trump. Saludo ako kay President Trump. He was saved by God. Yung nangyari sa kanya, talagang it's God's destiny na magpresidente siya. Biruin mo yan. Nakatutok na yung malapit lang distansya. Talagang dead bull siya doon kung hindi siya gumanon. Kaya tenga lang natamaan. Kaya it's a great blessing sa US
na nakabalik si President Trump. So yan. Sana magkaroon tayo ng Elon Musk sa Pilipinas. Agree ako dito kay Professor Carlos na I'd rather be governed by techno-oligarchs than by those who will power for the sake of power. O sino naman yung ayaw ni Professor Carlos na they will power for the sake of power? Eh di yung nakaupo ngayon. Magbasa lang tayo sa mga comments, ano? Gusto nilang forever na silang mangulo eh. Ivitan, the reality is that there would always be oligarchs, but there are not so greedy ones with extra greedy ones, nothing in between. Unfortunately, we should be wise enough to select the less greedy ones. Yun na nga. Michael Garcia, they are still oligarchs. Unfortunately, the stupid and the corrupt type. Ayun na, delikado. Kung ganyan naman lang. Rafael Joter, agree, Professor. Chit Legas, sabi niya, do we have an Elon Musk here? Yun din ang tanong ko eh. Meron ba? Gloria Bighard, I wish. Sonia Habits, we don't have that here. They're always folded in the universities.